Nilinaw naman ng palasyo na hindi tinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Welcome din daw sa Pangulo ang mga legit na oposisyon pero ibang usapan na raw yung mga nagpapanggap lang. Narito ang report ni Maricel Halili. Kahit wala pang naipoproklama, malinaw na sa partial unofficial count kung sino-sino ang 12 pangalan na papasok sa Senado. Inabangan ng marami ang opisyal na resulta ng eleksyon dahil dito magkakaalaman kung posibleng mapatalsik o maabsuelto si Vice President Sara Duterte kapag gumulong na ang paglilitis sa kanya sa Senado bilang impeachment court. Kung resulta ng bilangan ng titingnan, 5 sa mga kaalyado at inendorso ni VP Sara ang pasok sa Magic 12. Kabilang ang mga re-electionists na sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din sina Congressman Rodante Marcoleta at Camille Villar. Oras na gumulong ng impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang Vice-Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Nag-ugat ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds. Giit ni Senador De La Rosa, magiging patas ang Senado sa paglilitis kay VP Sara. I am very confident that these people, we call ourselves the 24 independent republics, pagdating sa crucial decision-making, hindi ito nagpapa-influensya, hindi ito nagpapadikta. I am sure they will remain independent. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Paglilinaw ng palasyo, hindi si Pangulong Marcos ang nagsusulong ng impeachment trial. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng halalan. 6 lang sa mga inendorso niyang mga taga-alyansa ang nakapasok sa Magic 12. May pasaring naman ang palasyo sa umano'y mga nagbabalat kayong oposisyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kung si Attorney Salvador Panelo naman ang tatanungin, ipinakita lang daw sa halalan na marami pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga tutol sa paninira umano sa nakalipas na administrasyon. Panawagan niya sa Pangulo, tigilan na ang aniyay pag-atake sa pamilya Duterte. Pero buwelta ng Malacanang, huwag daw sanang pa-main character ang mga Duterte. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, nagmistulang lame duck si Pangulong Marcos na nawalan daw ng pangil nitong halalan. Pero hirit ni Castro, bakit hindi na lang subukang umuwi sa bansa ni Roque? Lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Si Roque ay ipinakontempt ng Kamara dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumento sa pagdinig sa iligal na pogo. May nakabinbinding qualified human trafficking complaint laban sa kanya sa Department of Justice, kaugnay pa rin sa pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.